Matapos mag-lie low sa showbiz, kamakailan lang, muling naging laman ng media si Rochelle. Hindi dahil may bago na naman siyang pelikula, kundi dahil may kinahaharap ngayong malaking pagsubok ang kanyang pamilya na akala niya sa mga script lang ng mga pelikula niya mababasa. Ang bunsong kapatid kasi ni Rochelle na si Ruby Rose Barameda Jimenez, 5 buwan na ang binibilang mula nung misteryosong nawala. Akala ko lagi lang nangyayari yon on TV. Hindi ko din ina-expect na mangyayari yon sa family namin. So minsan iniisip ko ano ba yung mga nagawa na bakit kailangan kami bigyan ng ganito klaseng trials. Ngayon, higit daw na alam ni Rochelle ang pakiramdam na maging biktima sa totoong buhay. Lalo pat patuloy pa rin silang nangangapa sa kadiliman kung ano ang nangyari sa kapatid. Madaming pwedeng isipin kung bakit siya nawala. Pero umabot na nga sa 5 buwan, up to now, maraming authorities ang humahawak ng kaso. Pero wala pa rin silang magandang balita, kahit man lang lead. Kung alam lang daw sana nila, hindi na sana nila pinayagang umalis pa si Ruby nung araw na ito'y nawala. 5 buwan nang nakararaan, gumayak si Ruby paalis ng kanilang bahay. Dala-dala ang kanyang sasakyan. March 14, pupunta dapat siya ng bangko, tapos bibisitahin niya yung mga anak niya. Umandarang maghapon hanggang isang tawag ang bumulat kay Rochelle. 4 o'clock in the afternoon, a friend of Ruby called me na hindi nga daw makontak si Ruby. So, ako naman parang imposible kasi kahit naman nandoon siya sa bahay nung in-laws niya, nakokontak naman siya. Doon pa lang sa sinabi nila na hindi nila makontak yung mga telepono, kinabahan ako. So, ako mismo yung tumawag sa kanya and lahat ng telepono niya off. Nung inabot na ng dilim ang paghihintay ni Rochelle, nagpasya na silang iulat sa mga otoridad ang misteryosong pagkawala ni Ruby. Kasama na rin ang sasakyan nito. Ang hinala nila, may kinalaman ang naging hindi pagkakaunawaan ni Ruby at ng kanyang asawa. Pero pinaubayan na nila sa korte ang pagpapatunay ng kanilang hinala. Kasi wala namang kaaway kapatid ko. Nagkataon lang na may kaso siya. May kaso siya against her husband. Kuha ito sa cellphone ni Rochelle kung saan magkasama pa raw sila ni Ruby na nagvideoke 3 araw bago ito nawala. Wala raw siyang kaide-ideya noon, bilang na pala ang mga pagkakataon na makakasama niya ang kanyang kapatid. Mahirap yung bago ka matulog o kaya pagkagising mo, wala pa rin nangyayari. Iba yun eh. Kumbaga, ang hirap ng isang bagay, lalo na yung ganito na walang closure. It's been a long time. Pero ang sabi ko nga sa kanya, and sinasabi ko yun sa lahat, hindi kami titigil. Kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa katagal, titiisin namin yun. Mahanap lang siya. Dahil lalaki raw ang 2 pa nilang kapatid, kay Rochelle daw talaga naging malapit si Ruby. Sa katunayan, madalas daw silang naglalambingan at nagpapalitan ng mensahe sa kanilang Friendster accounts. At magpahanggang ngayon, patuloy pa rin pinapadalhan ni Rochelle ng mensahe si Ruby sa Friendster. Umaasang baka ito pa ang maging tulay para malinawan ang mahiwaga nitong pagkawala. I know it's hard. I'm not sure hanggang kailan ang crisis natin to. But I want you to know that everything will be alright. We wish you're here. We missed you so much. Dumarating daw talaga
talaga sa buhay ng tao na kung minsan mawawalay siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Yun nga lang para sa iba, minsan bumibilang ito ng buwan, taon o dekada pa. Sa mga ganitong pagkakataon, hayaan niyo pong ang aming programa ang magsilbing tulay upang muling mag-uugnay ang mga pinaghiwalay ng panahon. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ang tanging kong dasal sa may kapal, sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, ang kapatid ng artistang si Rochelle Barameda, 5 buwan matapos ang misteryoso nitong pagkawala, magpahanggang ngayon, nawawala pa rin. Pero si Rochelle, nagme-message pa rin sa Friendster account ng kapatid. I know it's hard. I'm not sure hanggang kailan ang krisis natin to. But I want you to know that everything will be alright. Wish you're here. We missed you so much. Si Vanji, hindi mapakali sa kanyang negosyo. 9 na taon kasi siyang walang balita sa anak niyang si Eduardo. Hayop nga ho, nawawala, hinahanap yung tao pa kaya. Kaya sabi ko, mahirap naman. Sabi ko, kung hindi tayo magsimikap na makita natin siya, ano na bang buhay natin? Ano bang klase tayo, magulang? Ang anak niya, natagpuan namin sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tagal ko na rin pangarap na umuwi rin sa kanila, pero kinakapos ng budget lagi. Niisip ko yung kinabukasan ng mga bata, gastos araw-araw. At ang grupong ito ng kababaihang Lingkod Bayan ng Laguna o KLBL, hinahanap ang isa sa kanilang miyembro na si Lola Julita. 3 buwan nang nawawala. Ngunit nung sila'y magkita-kita, hindi na sila nito maalala. Nay, bakit ka nagkaganang? Hindi mo na ako lala? Ha? Kung hindi mo na ako lala, ha? Hindi na. Samahan niyo kami sa isang oras sa mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay niyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sana'y muli kang makapiling. Sana'y muli kang. Paano kung isang araw magising ka na lang na nabura na ang iyong alaala, wala ka nang matandaan at wala na ring lilinguning nakaraan? Paano mo haharapin ang mga darating pang araw? Kapatid ang ating Vice President para po, kung ano po yung tulong ninyo na ating pwedeng Abalang-abala sa isang pagpupulong ang grupo ng mga kababaihang ito na mas kilala sa tawag na Kababaihang Lingkod Bayan ng Laguna o KLBL dito sa bayan ng Bait sa Laguna. Mahigit 1 dekada na ang kanilang grupo at malalim na rin daw ang kanilang mga pinagsamahan. Kami ay tumutulong sa mga halimbawa po medical mission. Kami po ay nagmi-mission sa mga may sakit. Pero sa pagkakataong ito, naiiba ang kanilang proyekto. Ang misyong hanapin ang nawawala nilang kamiyembro, si Lola Julita, 63 years old, mag-4 na buwan nang nawawala. Siyempre nag-aalala. Siyempre, kasama mo sa mga kababaihan, biglang nawala siya ng matagal. Siyempre, nalulungkot din kami na nabawasan kami ng isa. Kaya parang ang sakit-sakit din. Nararamdaman ko yung nararamdaman ng pamilya nila kasi nga kasamahan namin si Nanay Leone, mahalaga sila sa amin. Lord, kung
tinitigilan ni Nanay Julita, O Lord. Tunay nga, O Diyos, sa pamamagitan po ng aming mga kasama ngayon, O God. Lord, walang imposible sa iyo. Kaya ang sama-sama nilang mga dasal ang natitira nilang sandigan, lalong-lalo na ng mga pinakaapektado sa lahat, ang kapatid at anak ni Lola Julita, sina Lola Leonida at Divina. Sa kanyang mga anak, Panginoon. Iniisip ko ang dumi-dumi na niya, nagugutom. Yun ay naalaala ko, hindi na makakain kung saan siya natutulog. Naawa pag ako sa kanya. Mag-aapat na buwan na siyang nawawala. Nito lamang May 5, lumabas daw ito sa kanilang bahay. Dahil madalas naman daw niya itong ginagawa, wala silang nakitang dahilan para ito'y pigilan. Nakita daw nung kapatid ko, binigyan niya ng pera, tapos pinauwi na niya. Hindi naman niya alam na bumalik uli siya. Tapos sumakay daw ng jeep. Yun na pala ang huling beses na masusulyapan nila ang matanda. Aktibo raw noon sa kanilang grupo si Lola Julita. Subalit mula raw nung nag-ulyanin ito, tila sa isang iglap, nagbago na ang lahat. Kaya mas doble ang pangamba ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kasama ko lagi yan, Santa Cruz, Ngayon hindi ko na siya maisama kasi minsan umiihi na siya sa pagkakatayo. Kaya hindi ko na siya sinasama. Nabagok raw kasi noon ang ulo ni Lola Julita at ito ang itinuturo nilang dahilan sa karamdaman niya. At dahil sa kahirapan, hindi nila nagawang ipatingin pa ito sa espesyalista. May maghagaran dito sa amin ng tagaan niya tayo, nila tagaan nga ay nabundo na salubong niya yung nagtatakbuhan. Nagtihaya siya. Parang napahataw ang ulo. Nagsimula noon yun. Mabuti raw kapatid at ina si Lola Julita, pero ang katangi-tangi daw sa kanya ang kanyang pagiging mapagmahal sa kanyang mga apo. At saksi rito ang apo na pinakamalapit sa kanya, si Richard. Kasi siya nag-alaga sa akin. Bali, doon din ako natutulog sa bahay niya. Doon din ako kumakain. Nanghihinayang kasi wala nga siya sa tabi ko. Dahil wala nga akong nanay. Ayon pa sa kanila, singkit ang mga mata ni Lola Julita. Nag-uulyanin na raw ito at wala na raw itong ngipin sa bandang itaas. Agad na kaming umaksyon upang hanapin si Lola Julita. Tiyempo naman na sa aming pananaliksik, napag-alaman naming may kinukup-kup na kliyente sa Golden Acres Home for the Aged na tumutugma sa mga palatandaan ng hinahanap naming matanda. Mahilig daw itong gumala at higit sa lahat, makakalimutin na. May 22 nung i-refer sa kanila ang matanda. Natagpuan siya ng mga concerned citizen na doon sa isang harap ng sari-sari store sa Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa. So, bali napansin doon na ilang araw nandoon na siya, kaya in-refer siya sa DSWD. Hirap daw si Lola sa pag-alala ng mga impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Kaya hindi rin daw matukoy na mga kinaukulan kung saan siya iuuwi. La, anong pangalan mo? Ano yung pangalan mo? Saan ka nakatira? Doon sa Naaalala mo mga anak mo? Sino-sino mga anak mo? Pero gusto mong bumalik sa kanila? Nandun ako sa amin, Andun ka sa inyo. Andito ka po sa Golden Acres. Wala ka ngayon sa mga anak mo. Ang unti-unting panlalabo ng kanyang alaala, ang mistulang umaanay sa kanyang tsansa na makauwi sa mga nagmamahal sa kanya. Malakas ang aming kutob. Siya ang hinahanap naming si Lola Julita. Kamukha niya kasi ang nawawalang kamag-anak ni Divina at Lola Leonida. Kinabukasan, sinundo na namin si Lola Leonida, si Divina, kasama ng 2 kasapi ng KLBL, pati na rin ang apo ni Lola Julita na si Richard. Mula Laguna, babiyahe kami pa Maynila. Hahayaan naming sila mismo ang kumumpirma kung tama nga ang aming hinala.
Makalipas ang 2 oras, narating na namin ang shelter. Nung mga sandaling yon, kasalukuyang nagpapalipas ng oras si Lola Julita. Ilang saglit lang, ang sagot sa kanilang dasal, tila dininig ng Diyos. Ano? Diyos ko, kapatid ko, andito pa. Nandito na pala. Halos hindi nakilala ni Lola Julita ang mga taong nasa kanyang harapan. Tila nananaig na nga ang pagkalimas ng kanyang alaala. Nay! Kilala niyo ba ako? Oo. Sino ako? Hindi ko malala. Hindi mo ako lala. Ako kasama? Oo. Sino ako? Nasaan ako? Saan ako? Ano? Ikaw ang aking anak. Aking Ano? Hindi mo na ako lala? Nay, bakit ka nagkaganang? Hindi mo na ako lala? Ha? Kung hindi mo na ako lala, ha? Hindi na. Ay, bakit mo ko hinahalikan? Si Lola Leonida, pinipilit namang makilala siya ng kanyang kapatid. Ako si ate. Ate Leoning. Oo. Laging ate, laging ate, laging ate. Ang tagal-tagal ko hinahanap. Salamat po at nakuha namin ang kapatid ko. Pilit na sinasariwa ni Lola Julita ang mga alaala tungkol sa kanyang pamilya, pero hirap na hirap pa rin siya. Sa katunayan, maski ang paborito niyang apo na si Richard, parang estranghero sa kanya. Ano pangalan ko? Hindi tayo uwi doon sa ate. Pag hindi mo raw sinabi ang pangalan niya, hindi ka namin isasama. Anong pangalan niya? Ne. Habang si Richard, wala nang nagawa kundi ang yakapin ang kanyang lola. Meron po kasi tayong tinatawag na yung mga matatanda, may dementia. So, yun na po siguro ang nangyayari kay Lola na yung mga memory niya nagde-deteriorate. May mga bagay siyang hindi naaalala. Kumbaga, nare-recognize niya sila. Hindi niya lang maalala yung mga pangalan, pero nare-recognize niya kayo na kamag-anak kayo. Marami pang haharaping pagsubok ang grupo ng KLBL. Pero dahil maganda naman ang mga adhikain nila sa buhay, alam nilang sa kanilang pagtutulungan at gabay ng nasa itaas, tsak na malalagpasan nila ang anumang suliraning darating. Susunod, ang kapatid ng artistang si Rochelle Barameda, 5 buwan matapos ang misteryoso nitong pagkawala, magpahanggang ngayon, nawawala pa rin. Pero si Rochelle, nagme-message pa rin sa Friendster account ng kapatid. I know it's hard. I'm not sure hanggang kailan ang crisis natin to. But I want you to know that everything will be alright. We wish you're here. We missed you so much. Nauso noong
dekada 90 ang mga massacre films. Kaliwat kanan ang mga pelikulang tumatalakay sa misteryosong mga kaso ng krimen. Isa sa mga nagbida sa ganitong mga pelikula ang dating beauty queen na si Rochelle Barameda. Walang kamalay-malay si Rochelle na siya mismo makakaranas ng ganitong kaso sa totoong buhay. 2 araw na raw na nawawala ang kapatid ng dating beauty queen at aktres na si Rochelle Barameda. Matapos mag-lie low sa showbiz, kamakailan lang, muling naging laman ng media si Rochelle. Hindi dahil may bago na naman siyang pelikula, kundi dahil may kinahaharap ngayong malaking pagsubok ang kanyang pamilya na akala niya sa mga script lang ng mga pelikula niya mababasa. Ang bunsong kapatid kasi ni Rochelle na si Ruby Rose Barameda Jimenez, 5 buwan na ang binibilang mula nung misteryosong nawala. Akala ko lagi lang nangyayari yon on TV. Hindi ko din ina-expect na mangyayari yon sa family namin. So minsan iniisip ko ano ba yung mga nagawa na bakit kailangan kami bigyan ng ganito klaseng trials. Ngayon, higit daw na alam ni Rochelle ang pakiramdam na maging biktima sa totoong buhay. Lalo pat patuloy pa rin silang nangangapa sa kadiliman kung ano ang nangyari sa kapatid. Madaming pwedeng isipin kung bakit siya nawala. Pero umabot na nga sa 5 buwan, up to now, maraming authorities ang humahawak ng kaso. Pero wala pa rin silang magandang balita, kahit man lang lead. Kung alam lang daw sana nila, hindi na sana nila pinayagang umalis pa si Ruby nung araw na ito'y nawala. 5 buwan nang nakararaan, gumayak si Ruby paalis ng kanilang bahay. Dala-dala ang kanyang sasakyan. March 14, pupunta dapat siya ng bangko, tapos bibisitahin niya yung mga anak niya. Umandarang maghapon hanggang isang tawag ang bumulat kay Rochelle. 4 o'clock in the afternoon, a friend of Ruby called me na hindi nga daw makontak si Ruby. So, ako naman parang imposible kasi kahit naman nandoon siya sa bahay nung in-laws niya, nakokontak naman siya. Doon pa lang sa sinabi nila na hindi nila makontak yung mga telepono, kinabahan ako. So, ako mismo yung tumawag sa kanya and lahat ng telepono niya off. Nung inabot na ng dilim ang paghihintay ni Rochelle, nagpasya na silang iulat sa mga otoridad ang misteryosong pagkawala ni Ruby. Kasama na rin ang sasakyan nito. Ang hinala nila, may kinalaman ang naging hindi pagkakaunawaan ni Ruby at ng kanyang asawa. Pero pinaubayan na nila sa korte ang pagpapatunay ng kanilang hinala. Kasi wala namang kaaway kapatid ko. Nagkataon lang na may kaso siya. May kaso siya against her husband. Sa cellphone ni Rochelle kung saan magkasama pa raw sila ni Ruby na nagvideoke 3 araw bago ito nawala. Wala raw siyang kaide-ideya noon, bilang na pala ang mga pagkakataon na makakasama niya ang kanyang kapatid. Mahirap yung bago ka matulog o kaya pagkagising mo, wala pa rin nangyayari. Iba yun eh. Kumbaga, ang hirap ng isang bagay, lalo na yung ganito na walang closure. It's been a long time. Pero ang sabi ko nga sa kanya, and sinasabi ko yun sa lahat, hindi kami titigil. Kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa katagal, titiisin namin yun. Mahanap lang siya. Dahil lalaki raw ang 2 pa nilang kapatid, kay Rochelle daw talaga naging malapit si Ruby. Sa katunayan, madalas daw silang naglalambingan at nagpapalitan ng mensahe sa kanilang Friendster accounts. At magpahanggang ngayon, patuloy pa rin pinapadalhan ni Rochelle ng mensahe si Ruby sa Friendster. Umaasang baka ito pa ang maging tulay para malinawan ang mahiwaga nitong pagkawala. I know it's hard. I'm not sure hanggang kailan ang crisis natin to. But I want you to know that everything will be alright. We wish you're here with
missed you so much. Ito na yung graduation picture niya sa perpetual. Tapos siya ng mascom. Gaya ni Rochelle, sukdulan na raw ang pag-aalala ng ina nilang si Shoni. Para kami sakal na sakal. Sa family ko, sakal na sakal kami. Lalo ako, dahil ako ang nanay. Talagang sakal na sakal kami. Pag nandito ako sa bahay, nakikita ko yung picture ni Ruby, lalo lang akong nasasakal. Lalo lang akong nangungulila sa kanya. Palibhasa ito ang kanyang bunso. Natural lang daw na ingat si Shoni sa pag-aalaga kay Ruby kahit may mga apo na siya rito. Hindi man niya personal na nahahaplos ang anak, umaasa si Shoni na ang Panginoon na lang ang humipo rito para sa kanya. Yan, trust mo sa Panginoon. So, ganun talaga ginawa ko. Ultimo yung parish priest namin, sinabi niya, your daughter is in safe hands. Nandiyan si Lord. Nandiyan sa inaalagaan niya. Bago ako matulog, sasabihin ko, Lord, ikaw na bahala sa anak ko. Keep her safe from harm. Yung ganun. Talagang ginaano ko na lang positive side. Hindi ko iniisip na kung may masama nangyari sa kanya dahil ako ang apektado. Ngunit tinatatagan man ni Shoni ang kanyang kalooban bilang isang ina. Hindi raw maalis sa kanyang kabahan at magtaka kung ano nga talaga ang nangyari sa anak. Lalo sa TV ko, minsan manonood ako ng TV. Yung mga tipong kinukulong siya. Naku, naiisip ko si Ruby yun, papatayin ko yung TV kasi ayoko na makita yung nangyayari doon. Parang nai-relate ko ba baka ganun ang nangyayari kay Ruby. Susunod, kung ang pamilya Barameda nag-aalala, kinakalma naman ng mga kabarkada ni Ruby ang kanilang mga sarili. Pilit na lang daw nilang sinasariwa ang masasayang alaala ng kanilang kaibigan. Alam namin sobrang strong ka. Diyos ko, alam namin yung pinagdadaanan mo noon pa. Sobrang tapang mo, girl. And alam namin, nakakayanin mo to. And ang promise lang namin sa'yo, na once na bumalik ka, andito kami, Ruby. Tutulungan ka namin makarecover talaga lahat. Hanggang ngayon, wala pa ring linaw kung nasaan na ang nawawalang kapatid ni Rochelle Barameda na si Ruby. Kaya naman hindi lang ang kanilang mga kamag-anak ang alalang-alala ngayon, kundi pati na ang mga malalapit nilang kaibigan. Kung ang pamilya Barameda nag-aalala, kinakalma naman ng mga kabarkada ni Ruby ang kanilang mga sarili. Pilit na lang daw nilang sinasariwa ang masasayang alaala ng kanilang kaibigan. Meron kaming practice ba? Kasi meron kaming para activity. Dumating siya sa bahay nung pagpapractice namin. Ang ganda ng sasakyan niya. Sports car siya na Miata Then nakapormado. In short, ang ganda ng sasakyan niya. Dumating siya, pagbaba niya ng sasakyan, ang tugtog. Tukso, layuan mo ako. Ang ganda-ganda niyang kotse niya. At ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda niya. Yun ang tugtog ng kotse niya. Sabi naman yung kanta mo, ay hindi, bigay kasi to CD sa amin ni gano'n. Ganun lang siya kababaw. Palakaibigan daw si B, palayaw nila kay Ruby. Madali raw itong pakibagayan, kaya malabo raw na magkaroon ito ng kaaway. Dahil kami nagsasayaw. Then si Ruby kasi hindi siya talaga good in dancing. So, syempre, kami nagtuturo, B, ganyan-ganyan, gato. Paano ba? Talagang hirap na hirap siya. Kasi ang haba ng kamay niya, ang haba ng legs niya. So, yun hindi ko makakalimutan kasi sobrang nagtiyaga si B. Dahil nga wala naman daw matinding kaaway si Ruby, hindi nila lubusang matiyak ang dahilan ng bigla ang pagkawala nito. One thing about Ruby, pag nag-text ka, reply ka agad. It's either that or tatawagan ka. Never si B na pag nag-text ka, hindi ka makaka-receive ng message back. Kahit na okay lang yan or K lang yan, mayroon kang may-receive. Ganon siyang tao. At saka kahit na hindi nga text tawag nga ganon siya Kaya nung time na yon na there's something wrong talaga. Ang daming question mark, madami kang maiisip. Bakit? Bakit nawala? Paano? Saan? Bakit? Kasi sobrang bilis ng pangyayari. Talagang shock kami. Kasi wala talaga kaming balita. Actually, kasi
Wala talaga eh. As in, ngayon hoping pa rin kung ano na talaga. Kaya kung tatanungin mo kung anong feeling namin, Blanco. hindi walang closure. Oo. Kumbaga, iiyak kami. I mean, Hindi namin alam kung iiyak or ano na yun. Talaga naintindihan. Inisip ko na lang kung merong mang nangyari sa'yo, sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin namin. Kasi kahit kami worry na rin eh. Ang tagal na eh. Ang una nilang nakitang hakbang, ikalat ang balita tungkol sa pagkawala ng kaibigan. Baka kasi may makakapagbigay ng impormasyon para sa ikalilinaw ng kaso. Friendster, college friends. Kinontak namin yung mga college friends namin. Hindi lang, pati yung mga classmates. At saka ito yung naging maganda. Yung matagal namin hindi nakita for 4 to 5 years. Lahat ng mga Even yung mga friends namin na nasa States, tatanong, nasa ibang bansa, nag-check talaga sila. Lahat ganun, kasi lahat talaga nagulat eh. Subalit aminado sila, kulang ang kanilang puwersa upang mapalutang ang nawawalang si Ruby. Kaya naman isang mensahe na lang ang nais nilang ipahatid sa namimiss na nilang kaibigan. Nasa ang lupalop man ito ngayon. Sana lang, lumabas ka na. Alam mo yun, by hook or by crook. Pag lumaban ka, naksa mo pa yung loob mo. Alam namin sobrang strong ka. Diyos ko, alam namin yung pinagdadaanan mo noon pa. Sobrang tapang mo, girl. And alam namin, nakakayanin mo to. And ang promise lang namin sa'yo, na once na bumalik ka, andito kami, Ruby. Tutulungan ka namin makarecover talaga. Lahat kung gusto mo, lagi kami nandyan sa'yo. Sasamahan ka namin, gagawin namin. Lumabas ka lang, alam mo yun. Bumalik ka na, Bi. Pero kung nasaan man siya, alam mo yun, sana lang, paramdam ka naman. Diyos ko, naaaning na lahat ng tao dito. Whatever she's going through, wherever she is, alam naman Diyos yung lang mga bahay ang namin eh. Oo, Diyos lang naman yung may alam nun eh, kung ano nangyayari sa kanya. Pero sana wala lang mangyaring masama. Oo. Unang patak pa lang ng balita, agad nang sumangguni si Rochelle at kanyang pamilya sa mga otoridad. Ngunit magpahanggang ngayon, wala pa ring linaw ang investigasyon at kung totoo ngang mayroong nasa likod ng pagkawala nito. We are still waiting for good Samaritans to feed us talagang new leads, new information regarding Ruby Rose latest whereabouts. Sana yung mga totoong leads na kasi yung the last time na mga nare-receive namin puro minimislead lang kami. Ngunit anuman ang totoong nangyari, sino man ang may gawa, hiling ng mga taong nagmahal kay Ruby, huwag itong sumuko at patatagin ang sarili dahil marami silang nagmamahal sa kanya na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kahit na siguro sinong ina, hindi malubos maisip ang araw na mawawalay sa kanya ang kanyang pinakamamahal na anak. Lalo pa kung mawalan na rin siya ng kahit na anong balita tungkol rito sa loob ng 9 na taon. Ito ang pagdurusang pinagdaraanan ngayon ni Aling Vanji. Ang tindahang ito, sariling negosyo ng 57 anyos na si Aling Vanji. Dito siya umaasa ng araw-araw na ipangtatawid gastusin ng kanyang pamilya. Sa hirap ng araw ng buhay ngayon, napakahalagang may sarili kang hanap buhay. Ito po, mula nung kami malipat dito, nagtinda-tinda kami para lang makatulong sa aming pangkabuhayan. Ngunit gaano man daw siya kapursigidong palaguin ang kanyang negosyo, may mahigpit na kakumpetensya raw ang kanyang atensyon. Madalas pa rin daw kasing sumagi sa kanyang isip ang nawalay niyang anak na si Eduardo, 31 taong gulang, kung saan 9 na taon na siyang walang kabali-balita. Hayop nga ho, nawawala, hinahanap yung tao pa kaya. Kaya sabi ko, mahirap naman, sabi ko. Kung hindi tayo magsimikap na makita natin siya, ano na bang buhay natin? Ano bang klase tayo, magulang? 1998, nung nagpasya ang kanyang anak na sumunod sa misis nito sa Cebu upang doon makipagsapalaran. Nagpaalam siya.
Sabi niya, pupunta ika ako ng Cebu. Sabi ko, anong gagawin mo? Ay, mahirap din ang buhay, makipagsapalaran ka, hindi mo kilala mga tao doon. Labag man daw sa kanyang kalooban ng pag-alis ng anak, iginalang pa rin daw ni Aling Vanji ang desisyon nito. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi maganda ang magiging kalagayan mo, tumawag ka sa amin. Ngunit ilang beses na raw nagpalit ang mga pahina ng kalendaryo. Wala pa rin ni anumang balita siyang narinig tungkol sa anak. Kabado ako dahil unang-una hindi niya kabisado yung lugar. At saka first time pa lang yan dumayo. Di siyempre, kahit paano naman bilang magulang, nag-aalala din ako. Pakiramdam ni Aling Vanji, daig pa raw niya ang nabangkarote simula nung nawalay sa kanyang puder ang kanyang si Eduardo. Dugot pawis daw kasi ang ipinuhunan niya sa pagpapalaki rito. Inakumamalaga sila. Kahit isa kasi walang nawalay sa amin. Kasi siya lang talaga kumalis. Hindi kami nagpapaalis ng pamilya. Maging ang kabiyak ni Aling Vanji na si Mang Eduardo, apektado. Pinalalala pa raw kasi ng kanyang pag-aalala sa kanyang junior ang samut-saring pananakit ng kanyang katawan. Alam mo sa amin po, masakit talaga sa amin na nawawalay. Dahil sa kahirapan ho, kaya nangyayari yun. Isang bagay lang ang nakikitang dahilan ni Aling Vanji kung bakit naputol ang ugnayan nilang mag-anak. Kasi talagang walang hilig magsusulat yun. Kaya hindi namin in-expect na susulat siya sa amin. Gayunpaman, kahit tila ibinaon na raw sila sa limot ng kanilang anak, ni katiting na hinanakit, wala pa rin daw nadarama si Aling Vanji sa anak. Bilang magulang, hindi ko pwedeng makalimutan. Dahil siyempre anak ko yun. Siyempre sabi nga nila, yung anak, nakakatiis sa magulang, pero magulang hindi makatiis sa anak. Sa pagkakataong ito, hindi namin hahayaang malugi pa si Aling Vanji sa natitira niyang pag-asa. Ayon kay Aling Vanji, Eduardo Mimay Jr. ang pangalan ng kanyang anak at sa Cebu raw ito tumira, pero kung saan eksakto sa Cebu, wala siyang kaide-ideya. Sa aming pakikipagtulungan sa COMELEC, nakumpirma naming nasa Cebu nga ang hinahanap na anak ni Aling Vanji. Dito sa Lapu-Lapu City, nahagilap naming payak na namumuhay ang 31 anyos na si Eduardo. Ikinumpisal niya sa amin ang tunay na dahilan kung bakit hindi man lang niya nakuhang magparamdam sa kanyang ama't ina. Tagal ko na rin pangarap na umuwi rin sa kanila, pero kinakapos ng budget lagi. Niisip ko yung kinabukasan ng mga bata, gastos araw-araw. Kwento ni Eduardo, napilitan daw siyang lumayo kasama ang kanyang misis dahil hindi niya matagalan ang parang aso't pusang relasyon ng kanyang ina at asawa. Yung mga parents ko, parang di sila close sa pangasawa ko. Medyo lagi na medyo magulo. Kaya yun, naisip-isipan ko, umuwi na lang dito sa kanila sa Cebu. Ngunit ilang milya man daw ang layo niya sa kanyang ama't ina. Kailanman, hindi raw siya pumalya sa pagsulat sa mga ito. Madalas akong sumusulat kasi yung mga letter ko laging bumabalik eh. Yung medyo nakakalungkot, masakit. Kontento man daw si Eduardo sa piling ngayon ng kanyang mag-iina. Natural daw na may hinahanap-hanap pa rin ang puso niya, ang pamilyang tinalikuran niya sa Maynila. Wala naman anak sigurong hindi magmamahal sa magulang, di ba? Kahit anong mangyari, magulang pa rin sila. Ngayon, makalipas ang 9 na taon, tila nakaguhit na sa tadhana ang muling pagtatagpo ng mag-inang Vanji at Eduardo na kitagal nilang inasam. Kahit himbing pang magdamag nitong nakaraang Biyernes, sinundo na namin si Aling Vanji upang isama sa Kabisayaan. At dahil hindi na kayang bumiyahe ng mister ni Aling Vanji, nagpasya kaming ang panganay na anak na lamang niya ang isama sa Cebu. Excited mo ako na
makita ko sila kung anong status ng buhay nila ngayon. Isa pa, yun lang naman ang aking inaasahan ngayon na itong araw na ito, sana hindi tayo mabigo. Nung mga oras namang yon, nagkakatuwaan sa park ang mag-anak ni Eduardo ni hindi siya kinutuban na ito na pala ang itinakdang araw na papawi sa 9 na taong pangungulila niya sa pamilyang iniwan niya sa Maynila. Hindi ko yung yun si Lula lang. Bilis na yun. Hindi kayo mo uwi. Lalaki? Asa si Papa Ma? Ay, wala. May sakit. Pati nyo dinadala yung mga bata doon. Gusto namin umuwi doon kaso lang hirap ng pamasahe. Tagal na hindi nakita. Uncle, bless, Uncle, bless. Dali na. Oy, Naya. Bless ka, dali. Bless. Plus kay Lula na kaya si Lula, Evangeline yung palagi yung kinukwento ni Mama sa inyo. Dali, ayan yung umuwi. Wala kayo umuwi. Sa muling pagtatagpo ni Aling Vangie at Eduardo, umaatikabong kwentuhan ang namagitan sa kanila. Pangarap ko nga lagi ko nga inaano, magkita-kita tayo. Sabi ko, bakit hindi naman lang kako umuwi na yun? Ano na ba nangyari doon? Inaano ko naman dito, kinakatakot ko, pagpunta ko rin, pagbalik ko, wala na akong trabaho. Yun na nga. Hindi pa rin pinalampas ni Eduardo ang pagkakataon upang humingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang niya sa kanyang ina. Sana kung ano man yung kuha namin dati, sana mapatawad na nila, kalimutan na nila kung ano yun. Labang masaya po ako ngayon talaga. Yan po ang wish ko talaga na makita sila. Sa wakas na sagot din. Minsan, dahil nagagawa ng bumukod ng mga anak, na isasantabi nila ang katotohanang nais pa rin silang makapiling ng kanilang mga magulang. Tila nakalimutan ng mga anak na maski ngayon malalaki na sila at may sarili ng mga buhay, sila pa rin talaga ang buhay ng kanilang mga magulang. Namuhunan ng mga magulang sa kanilang mga anak ng pagmamahal na kahit paano, inasahan din nilang pagmamahal din ang ibabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw pa. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 255 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Asahan ho nating aakyat pa ang bilang na yan, basta't nariyan lamang po kayo na handang tumulong at sumubaybay sa aming programa. Kung sakali pong meron kayong kilalang nawawala o baka naman nakahanap po kayo ng mga nawawala, ipagbigay alam lang po sana ito sa amin sa lalong madaling panahon. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ang nakasanayang kasama, naiwan ay pangungulila. Natira na lamang ay alaala. Laging hinahanap-hanap, laging inaasam-asam. Ang tanging kong dasal sa